Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init ngayong araw na naitala sa Dagupan sa Pangasinan. 39 hanggang 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Western Visayas kung saan ilang lugar ang nagkansela ng face-to-face classes hanggang bukas. Sa isang bayan naman sa Mindanao hanggang April 15 walang face-to-face classes dahil din sa sobrang init. Nakatutok si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Inabutan pa naming init na init ang mga estudyante ng Napnud Elementary School. Kada saylo namon, gapamay pa kami ka notebook namon, kay nabudlayan kami magsulat kay kainit, gabalas namon, katulot-tulot na balas naman sa namon. Pero half day na lang ang ganitong pagtitiis, bagay na noong nakarang linggo pa raw ipinatutupad. Ganito na rin sa buong Iloilo Province, maliban sa Dumangas, Iloilo, kung saan suspendido na talaga ang in-person classes sa elementary level. Habang sa Iloilo City, epektibo ngayong araw hanggang bukas ang alternative delivery mode ng klase mula preschool hanggang senior high school sa pribado at pampublikong eskwelahan. May posibilidad ma-extend, no? Because ang concern tang kabataan. Sa Rojas City sa Capiz, sinuspindi rin ang in-person classes na posible ring ma-extend ayon sa kanilang alkalde. Wala ring pasok ngayong araw, ngunit magpapatuloy sa modular learning ang mga estudyante sa preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Habang sa mga bayan ng Isabela, Ibimagalona, Hinubaan at mga lungsod ng Talisay, Bago at Silay sa Negros Occidental, wala ring pasok sa lahat ng lebel hanggang bukas. Ngayong araw, wala ring in-person classes sa buong lungsod ng Kabangkalan. Ang matinding damang init na yan nakakaapekto na rin sa iba pang bahagi ng bansa lalo't may El Nino. In-expect din po natin na during March, April, May, dyan po talaga yung may init na temperature natin. With that, yung towards May, ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index. Tumaas ang heat index sa Tugigaraw, Cagayan, Dagupan at Northern Samar at binabantayan ng mga Pag-asa Station sa Katarman, Zamboanga Station, Apari at ang dalawang Pag-asa Station sa Bicol. Sa Tantangan South Cotabato nga, hindi lang hanggang bukas suspendido ang panghapong face-to-face classes sa lahat ng antas, kundi hanggang April 15. At the same time last year, ang Department of Education ay naglabas ng advisory na ang mga pribado at pampublikong paaralan ay pwede naman mag-shift dun sa online learning. Mayroon din kapangyarihan ng mga LGU na magkansela ng klase at mag-shift sa online classes. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Sabi naman ng DepEd, pinapayagan magsuot ng mas komportable ang mga guro imbis na uniforme. Delikado at pwede pang mauwi sa heat stroke kung sobrang init. Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagay na sa panganib kasi namumula na yung balat nyo, nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramps. Maaaring ikamatay po ang heat stroke. Paalala ng Department of Health, dalasan ang pag-inom ng tubig. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, sa GMA Integrated News, Eileen Pedroso. Nakatutok, 24 oras. Inabutan ng dagsang ng mga balik Metro Manila at balik trabaho ang mga hindi pa tapos na road repair sa EDSA. 24 na hukay po yan. Kaya pagmumultahin sila ng mga contractor. Nakatutok si Salima Refra. Mabigat na nga ang daloy ng trapiko na inaasahan sa EDSA matapos ang Semana Santa. Pero tila naging extended pa ang pinitensya ng mga motorista. Kabi-kabila kasi ang mga naiwang road repair na hindi natapos sa EDSA southbound. Mula West Avenue, PhilAm, Timog Avenue sa Quezon City, Santolan sa San Juan hanggang sa Boni MRT Station sa Mandaluyong, may di madaan ng lane sa EDSA dahil sa mga hukay. May iba na pinatutuyo na lang, pero may ilang nakatiwangwang pa ang mga hukay. Ayon sa MMDA, 24 na hukay raw ang hindi natapos ng dalawang contractor na naglalagay ng fiber optic cables. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos.
In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay, ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang yung mga MMDA na cones and barriers. Pinulong ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Pagmumultahin ng dalawang contractor at ire-review ang lahat ng permits nila. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan. Kung walang traffic marshals, light penalty 20,000 yan. Yun namang hindi natapos, kung 24 yung not passable, kung 50,000 per day, that's 1.2 million per day. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng dalawang contractor. Napagkasundo ang tatakpan na ng DPWH ang mga hukay simula mamayang gabi. Pero asahan pa rin daw ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA sa mga susunod na araw. Dapat yung Holy Week, tinapos na nila. Alam na nila na uwian na ngayon ng mga tao, saka balik trabaho na. Nakabala talaga. Sana kung maaari sana sa gabi nila gawin para hindi matraffic. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, humingi ng paumanhin ang CEO ng R-Link Corp, isa sa mga kontraktor ng mga repair sa EDSA. Inaako raw nila ang responsibilidad at gumagawa na ng mga agarang hakbang para matugunan ng delay at matapos agad ang mga proyekto. Tila extended naman ang penitensyang inabot ng ilang galing sa probinsya. May mga na-stranded muna bago nakabalik habang ang iba hirap sumakay dahil sa mga nangongontratang taxi. Nakatutok si Jonathan Andal. Pangalawang taxi na to na pinara ni Tatay Romeo. Pero lagi raw siyang kinokontrata mula rito sa Cubao papuntang Pasay kaya hindi niya pinapatulan. Pagod na nga ang matanda sa biyahe mula Pangasinan, hirap pang makasakay. Kontrata tayo, sabi niya, kasi traffic, sabi niya. Dapat sa metro. Kung magkano abutan ng metro, ako na lang bahala magdagdag ng niya. Kung ano. Tip. Oo. Paalala ng LTFRB, bawal na bawal ang pangongontrata ng mga taxi gaano man ka-traffic sa kalsada. Ang parusa niyan, bukod sa multa, posibleng ma-impound ang sasakyan at makansela ang prangkisa. Doon sa ating mga taxi drivers na tigilan po yung pangongontrata o pag-overcharge. Para po sa ating mga pasahero, malaking tulong po na ma-report po ito kaagad sa LTFRB dahil ang hotline naman po ng ating opisina ay 1342. Sa ikatlong pagpara na siya nakasakay at hindi kinontrata. Okay sa inyo kahit matraffic? Ay, okay lang po yan. Normal na po yan. Sa PTEX naman, kauuwi lang kanina ng mga pasaherong halos isang araw daw na stranded sa pantalan ng Calapan, Mindoro. Dapat kahapon pa kami nakauwi kaso lang sobrang daming pasahero. Ubos budget sa sa pier ng Calapan. 2 beses pa nag-burn out sa terminal. Sa online yung inuuna, kaming mga nauna doon, wala, napapabayaan kami doon. Ngayon, di po ako nakapasok ngayon. Sunod-sunod ang dating sa PTEX ng mga bus galing probinsya. Bagabagahing pasalubong ang bitbit ng iba. Gaya ni Lee na 10 kilong sibuyas ang inuwi mula sa taniman nila sa Mindoro. Mahal dito kasi dito ay nasa 150 per kilo. Dun sa Mindoro, nasa 33 lang. Tuyo, pansit bato. Kasi na-miss nila yung pagkain sa Bicol. Sabi ng PTEX, nasa 1.4 milyon na pasahero na ang naitala nila sa terminal mula noong March 22, umpisa ng holiday rush, at inaasahang lalagpas sa 1.5 milyon na naitala noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ilang baka at baboy sa Marinduque ang nakitaan na rin ng rabies, ayon sa Department of Agriculture. Para hindi maipasa ang sakit sa iba pang hayop at maging sa tao, may mga paalala naman ang Health Department. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi lang mga aso't pusa ang dapat ingatan kontra rabies. The latest ngayon sa Marinduque ay pati cattle natatamaan. Pati wildlife, tumalon na sa cattle ang rabies. Kaya they have to pursue also vaccination.
Kasi the rabies will come from dogs and cats. Ang sintomas ng rabies sa baka, kapareho rin ng sa aso. Grabeng paglalaway at nauuwi sa pagkamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Paano kung hindi alam ng may-ari ng baka na may rabies pala ang kanyang alaga at naipakain ito sa tao? If it is not cooked properly, just like any other diseases, it will move to the human. Bukod sa maayos na pagluluto, mahalaga ang pagpili ng pagkukunan ng karne na may tatak ng pagkasuri mula sa meat inspectors. Pero bago pa umabot dyan, kailangang pinababakunahan kahit mga baka. At least man lang 40 to 50% of the livestock of pets will be vaccinated. So DA now is preparing a budget. It is 100% preventable through vaccination, and the department is committed to strengthen this program. Pati ibang alagang hayop, dapat pabakunahan. Kaya may libreng ganyan ang Department of Agriculture kanina. Libre rin silang nilagyan ng microchip. Basta updated ang anti-rabies mo, safe ang bahay, safe lahat kayo. Sana po laging may ganitong project. Bakit po? Tsaka yung ibang mga street dogs para magkaroon din sila ng chance na masave din sa mga rabies. Bagamat Marso ang tinaguriang Rabies Awareness Month, buong taon ang kampanya kontra rabies. It's present even it's rainy, it's summer. Sobrang dami na kasi ng animals, ng dogs and cats dito sa Pilipinas. At napapabayaan ng walang injection ng rabies. On average, sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon, tinatayan na may isang Pilipino ang namamatay sa rabies dito sa ating bansa. At kahit bakunado ang hayop o pusa na kumagat o kumalmot sa isang tao, dapat ding magpaturo kontra rabies yung tao at kumpletuhin ang bakuna. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mas mahabang biyahe at mas mahal na pamasahe ang sumalubong sa mga dating suki ng PNR sa Metro Manila. Kasunod dyan ang itinigil na operasyon ng rutang Alabang-Tutuban. Nakatutok si Maki Pulido. Kailan pa? For starting ngayon. Oh, tapos 5 years. 5 years bago mag-ano? May mga nagulat pa rin wala ng biyaheng Alabang-Tutuban ang Philippine National Railways. Ang iba naman nakaligtaan lang dahil ito na ang nakasanayang sakyan. Tulad ni Melanie na patungong Quezon City mula Alabang, ang dating 60 pesos niyang balikang pamasahe, higit doble na dahil sasakay na siya ng bus at jeepney. Wala mo magagawa, ititiis muna. Hindi na may iwasan kahit mahal o hindi, kailangan mag-commute. 25 buses ang binigyan ng special permit para bumiyahe sa Alabang-Tutuban na ruta. Sa Star Mall sa Alabang ang terminal ng bus papuntang Tutuban. Magsasakay dapat ang mga bus sa Bikutan, Nichols Exit sa South Luzon Expressway, EDSA along Osmeña Highway, Pasay Road, Osmeña na malapit sa San Andres, Vito Cruz at De La Rosa at Quirino Avenue. Meron pong bus stops si HM Transport, yung pong provider na malapit din po doon sa existing PNR stations para po hindi naman po sila malito. Pero sa bus stop sa Bikutan, may dumaraan ba rito? Oo, misa pa isa-isa po. Kaya ang estudyanteng si Ivan naghanap na ng ibang masasakyan. Dati po kapag nasa PNR na po ako, from station po ng Bikutan hanggang PUP Santa Mesa, mga 48 minutes lang po. Ngayon, nakadepende na po kasi ngayon sa may traffic. Kada 30 minutos dapat ang alis ng bus, pero sa Star Mall sa Alabang, pinupuno muna ito. Kung dati 30 pesos lang ang dulot-dulong biyahe sa tren, 70 pesos ito sa bus. Hindi lang pasahero ang hirap sa 5 taong pagtigil sa rutang Alabang-Tutuban ng PNR, kundi mga maliliit na negosyante sa paligid ng istasyon. Nagliligpit na ng gamit sa tindahan sila Priscilla kanina, pero wala pang malilipatan. Eksakto po, sa financial po ako namumroblema. Nag-iisip kung paano saan makapwesto. Unang araw naman ng pagbabalik ng biyahe mula Calamba hanggang Lucena, habang tuloy pa rin ang biyahe ng mga papuntang Naga at Legazpi sa Bicol. Sa mga rutang yan, lilipat ang mga tren na dating biyaheng Alabang-Tutuban. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Magmamahal na naman ang gasolina, pero ang diesel at kerosene pumreno muna.
sa pagtaas at pagmumura simula bukas. 45 sentimo ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel. Ang kerosene, piso at 5 sentimo kada litro naman ang ibababa. Happy Monday, chikahan mga kapuso! OTW as in on the way na ang Sparkle Love Teams para sa Sparkle Goes to Canada show ngayong weekend. Pero bago yan, may kalog na chikahan muna si Barbie Fortesa with its Showtime host, Kim Chu. Makichika kay Nelson Canlas. Pa-Canada na ang Sparkle Love Teams na sina Julian San Jose at Raver Cruz, pati na sina Barbie Fortesa at David Licauco para sa kanilang Sparkle Goes to Canada show. Sa Calgary sila this coming April 5 at sa Toronto naman sa April 7. Bukas susunod din sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Excited na raw sila na maipakita sa mga global Pinoy ang pinaghandaan nilang production numbers. Ang Juliver looking forward na rin daw sa malamig na panahon sa Canada at sa time na makapamasyal sila. May mga naisip na kami mga puntahan, tapos yung mga sceneries doon, yung mga spots doon sa both sa Toronto and sa Calgary. In-expect din namin na malamig sa Canada ngayon. Ang Team Barda naman, diretsong taping daw ng Pulang Araw pagbalik mula Canada. Excited na raw sila pareho dahil sa umiinit na kwento na kanilang kinukunan. Paganda na ng paganda yung kwento. I think every scene, every day na nag-taping kami, paiba-iba yung mga nangyayari and bumibigat. Paminsan may mga happy scenes, may mga kilig scenes. Bago yan, i-shinare din ni Barbie ang masayang chikahan nila ni Kim Chu. Riot ang crossover guesting ng dalawa sa kani-kanilang YouTube channels. Full of energy, katatawanan at intriga. Mabilis ako mag-move on. Ikaw ba? Tanong ko lang eh. Ito naman. Oo, bilis na mag-move. Ay, ano ba yun? Matanong. Ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Ay, sa'yo! Okay! Sa'yo, girl! Ang tagal ng pause. Nakakainis. Ang saya nung buong vlog, sobrang fun, walang pressure. Hindi ko nga alam kung nagkakaintindihan pa kami kasi parang apiran lang kami ng apiran, hampasan lang kami ng hampasan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, sumampa sa danger level ang temperaturang naitala sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong araw, pumalo po sa 45 degrees Celsius. Ang heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Umabot naman sa 44 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur at Roa City sa Capiz. Nakakapaso rin ang init sa iba pang probinsya na nasa 43 at 42 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang naitala sa Science Garden sa Quezon City. Sa 2-day forecast ng Pag-asa, posibleng nasa 44 degrees Celsius pa rin ang heat index sa Rocas Capiz. Maaari ring umabot sa dangerous level sa ilang lugar sa bansa tulad po sa Apari, Cagayan at Aborlan, Palawan, pati sa Quezon City. Ang ganyang kainit na panahon posibleng magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Posible rin ang heat stroke kaya mas mainam na umiwas sa initan at damihan ng pag-inom ng tubig. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang ridge ng high pressure area sa eastern sections ng northern at central Luzon. Mas kakonting ulap ang nabubuo kaya mas maliit ang tsansa ng ulan at mas mainit ang panahon. Gayman, hindi pa rin naalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may mahinang pag-ulan na sa Aurora at Palawan. Sa hapon ang ulan sa Bicol Region sa Visayas, umaga pa lamang. May ulan na po sa Leyte, Eastern Samar at Cebu. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang Northern at Eastern Samar, Bohol, Aklan at Negros Occidental. Sa Mindanao, umagang ulan sa Eastern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Basilan. Sa hapon, uulanin na rin ang Caraga, Davao Oriental at Lanao del Norte. Sa Metro Manila, walang inaasahang pag-ulan pero magdala pa rin ng payong bilang proteksyon sa init.
Hindi ito April Fools dahil newest addition to the Sparkle family ang K-pop star na si Nancy McDonie. At nasa Pilipinas naman ang Thai actor na si Win Metawin. Makichika kay Aubrey Carampel. Annyeong Sparkle, see you soon. Ang boses sa inabangang teaser na yan ng Sparkle. Walang iba kundi ang Korean-American singer na si Nancy McDonie. Hindi ito April Fool's joke ha? Legit na bagong member ng Sparkle family si Nancy. Nakilala si Nancy bilang former member at maknae ng K-pop group na Momoland. Certified trending pa nga sa X ang Nancy Sparkles na puno ng pagbati at best wishes sa career ni Nancy. At ayon sa Sparkle, ang first appearance ni Nancy as Kapuso, mapapanood sa nakakangatog na katatawanan at excitement na hatid ng Running Man Philippines Season 2 sa South Korea. Kamusta mga kapuso? Balik Pinas naman ang Thai actor na si Win Metawin para sa isang Filipino-produced movie. Nag-enjoy nga raw si Win sa kanyang experience na makatrabaho ang mga Filipino. It was, great experience for me. And I think Filipino team are very professional and very easy to work together. And I think the culture is very similar with the Thai culture and Filipino culture. So I don't have to adapt anything, we got along very well. Habang nasa bansa, gusto raw niyang muling makakain ng adobo na natikman daw niya habang ginagawa ang pelikula. Gusto rin daw sana niyang bumisita sa Cebu. I've heard that it has a very beautiful beach, so if I have a chance, then I would love to go. They are fun and entertaining, and I think when you watch it, you will get a chance to learn Thai culture as well. It will in the series or lakon somehow. Message niya sa kanyang Pinoy fans. Thank you for being so supportive. Every time I come back here, I always get the energy from you guys. Thank you for always support me. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Handa nang sumabak sa Paris Olympics ang dating Philippine fencing team member na si Maxine Esteban, pero hindi na bilang kinatawan ng Pilipinas. Ang kanyang Olympic journey, tinawag niyang heartbreaking and redeeming. Yan ang aking tinutukan. Mahaba at masalimuot ang daan patungong Paris Olympics na tinahak ng fencer na si Maxine Esteban, ang isa sa dating pambato ng Pilipinas sa larangan ng fencing. Nag-qualify kamakailan sa Paris 2024, pero hindi na para sa Pilipinas, kundi para sa bansang Cote d'Ivoire. Matapos niyang lumipat at magpalit ng nationality, halos isang taon na ang nakakaraan. Believe it or not, the first thing I did was to kneel down and really thank God for answering my prayers. It was such an emotional roller coaster. Everything that happened in the past year, all the scenes just flashed across my mind. Hulyo noong 2022 nang magtamo si Maxine ng ACL injury o pagkapunit ng litid sa tuhod na nagpuwersa sa kanyang tumigil muna sa paglalaro. Ang kanyang injury nagresulta sa kanyang pagkakatanggal sa Philippine National Fencing Team na naging sanhi ng kanyang desisyong magpalit ng nationality. They were really painful and stressful, and I really wish it wouldn't happen to any other athlete. The time when they removed me, the scars were both physical and emotional. I just really prayed to God and said, Lord, ikaw na bahala. Please fight this fight for me. Pero sa halip daw na malugmok nito, ginamit niya itong hamon para lalo pang paghusayin ang kanyang abilidad. This journey has been both heartbreaking and redeeming. I just really focused on doing well. Ngayong nag-qualify na, alam ni Maxine na mahaba pa ang kanyang tatahaking mga hamon, kaya sub-sub siya ngayon sa pag-iensayo. Pero ang lahat daw ng ito, inaalay niya di lang sa bansang umampon sa kanya, kundi maging sa mga Pilipino. Ever since I started fencing, it was always my goal to go to the Olympics for the Philippines. It was really sad that I needed to switch countries because it wasn't really part of the plan. I will carry the Filipino heart and pride with me wherever I am. I don't think you can ever wipe that out just because of a federation switch. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa 7 ang pambato ng Pilipinas na pasok sa 2024 Paris Olympics. Dagdag sa listahan ng 20-year-old weightlifter na si Rosie G. Ramos
na pinsan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nakuha ni Ramos ang spot matapos niyang magwagi sa 49-kilogram weightlifting category ng qualification event na 2024 IWF World Cup. Makakasama niyang lalaban para sa bansa ang mga Pinoy athlete na sina EJ Obiela, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Kahit wala pang pagkalat ng pertussis o whooping cough sa mga paaralan, inirekomenda na ng Department of Education ang pagfe-face mask at social distancing sa mga campus. Paalala naman ng mga eksperto, iwasan muna ang paghalik sa mga bata. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Puspusan ngayon ang bakunahan sa buong bansa lalo kontra pertussis o whooping cough tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinamantala ito ni Rosemary, bit-bit ang 4 na buwang gulang na anak sa health center. Baka tamaan po siya na nakakatakot din. Pinapa-check up po, tapos pinapa-inject. Naglibot din ang mga taga Molo District Health Center sa Iloilo para kunin ang vaccination status ng mga nasa 0 to 59 months na bata. Sa Quezon City, nakahanda na ang Kamuning Elementary School sundin ang memorandum ng Department of Education NCR. Pero wala pa namang pertussis sa paaralan. Kabilang sa rekomendasyon ang pag-face mask ng mga estudyante at personnel, pati social distancing at disinfection. Bakit ka nakamask ngayon? Prevention lang po sa sakit na pertussis po. Para maiwasan yung sakit. Para rin po sa safety ng bata. If ever man po na makikitaan namin ng symptoms ng pertussis, we will recommend na lang po yung bata to stay at home, pangalagaan ng parents, conduct check-up, hanggang sa gumaling siya. Ayon sa Department of Health o DOH, wala pang dapat ikabahala sa sitwasyon sa mga paaralan. Wala pa to sa mga paaralan. So kung meron mang pagbabantay ang mga paaralan, ay kung dumadami yung isang hudyat dito, ay maraming uma-absent. O magtatanong kayo, bakit may nag-a-absent? Depende kung ano yung panuntunan sa paaralan. Ngayon kung marami na yung inuubo, so malamang sa hindi, magsuspetsa ka, baka naghahawaan yung mga bata. Ayon sa DOH, ang pertussis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Maaring makaranas ng apnea o pagtigil sa paghinga, hirap sa paghinga, pagsusuka at lagnat. Mula January 1, 568 pertussis cases na ang naitala. 40 dito namatay, karamihan mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan. At dahil sa hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas-baba dibdib, babantayan nila kasi mangingitim yung bibig at baka biglang huminto sa paghinga. Kaya naman hinihikayat ng DOH sa mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak, lalo na yung mga sanggol. Aminado naman ng DOH na limitado ang kanilang bakuna sa ngayon, kaya makatutulong daw ang pagbili ng bakuna ng mga local government units. Paalala ng DOH, mainam kung magmamask ang mga nag-aalaga sa mga sanggol at laging malinis ang kamay. Iwasan ding halikan sa bibig ang mga bata para hindi mahawa ng sakit. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nakakulong man, hindi nalimitahan ang pagkamalikhain ng isang nasa bilibid. Pang next level ang tila arcade games na ginawa niya sa loob. Tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oida. Tila level up na bersyon ng table soccer, pati nga basketball. Pero hindi ito sa arcade kundi sa bilibid. At likha ng isang PDL na hindi nagparehas ang imahinasyon. Wala po kasing magawa dito sa kulungan. May ping-pong, may table hockey, may soccer. Bakit yung basketball nawawala? So diyan ko itinuon yung 28 years ko na ginawa. Nai-patent ko yan noong 2018. At ang dating ideya at disenyo, isang taon namang inassemble sa tulong ng mga kakosa at suporta ni New Bilibid Prison Director Gregorio Katapang. Naglaro kami na to, nagustuhan niya. Ito, tinulungan naman ako ni Director para ayusin ko. Next level ng pangarap niya ang magkaroon ng maliliit na manufacturing shop sa Bilibid para pagkakitaan ng mga malapit ng lumaya. Kasi
Kung makukulong ako ng 30 years, paglaya ko, wala na akong pagkakitaan eh. Ang imbensyon, patunay na di pa game over ang buhay ng mga nagsisikap magbago. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sinang-ayunan ng dalawang dating hukom ng Korte Suprema ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ituloy ang gentleman's agreement sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin niya ng issue sa West Philippine Sea. Nakatutok sina Chino Gaston at Ivan Mayrina. Sa sunod-sunod na agresibo, iligal at delikado aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag noong Huwebes Santo, may mga ipatutupad na countermeasure ang Pilipinas, tulad ng Executive Order No. 57. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Ayon sa tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya, kasama sa countermeasure mga gagawing aksyon sa West Philippine Sea, ang pagpapatibay ng military defense capabilities. Kasama rin daw dito ang maritime domain awareness at pagpapalakas ng National Maritime Council at paghahanap ng solusyon sa pamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap. Sa EO57 ng National Maritime Council, kapalit ang dating National Coast Watch Council, nabubuo ng mga polisiya, mangunguna sa koordinasyon at magre-rekomenda sa Pangulo kaugnay ng maritime domain awareness at security. Saklaw rin ito ang lahat ng maritime territory ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang China nanindigan na kahit ano pang polisiya o kautusan ng ilabas ng Pilipinas, walaan nila itong magiging epekto sa kanilang sovereignty at maritime rights. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung gusto raw ng Pilipinas na matigil na ang panggigipit ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The 9-dash line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Sabi ni Carpio, dehado ang Pilipinas sa gentleman's agreement raw sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nauna nang sinabi ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkasundo ang dalawang leader pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 na wala dapat gagawin ng Pilipinas sa pag-aayos sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sabi rin ng NSC, kung meron man daw talagang kasunduan, binabawi na ito ng Pangulo. Sang-ayon sina Carpio at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Hardilesa na tamang hindi ituloy ni Marcos ang agreement na ito. We fell into the trap of China. I don't think that he was even misled because it's very clear. If you don't repair it, lulubog yun. We will not have any presence anymore. Ang presidente, ang tinatawag na chief architect of foreign policy, maaari niyang sabihin yon. Another president can have another view. Pero sa tingin daw ni Roque, mas delikado kung di itutuloy ang gentleman's agreement. Lang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang Ayungin gaya ng Scarborough. Pag ituloy natin yan, talagang lulubog yung BRP Sierra Madre. Saan tayo ngayon pupulutin? Wala na tayong outpost doon. That's why we should repair, and we have the right to repair kasi we are the coastal state and that is the EEZ of the Philippines. Sabi ni Hardilesa, environmental degradation ang dapat ireklamo laban sa China. Ang arbitral ruling daw mismo ang ebidensya natin dito. Pati ang ginawa ng China sa Mischief Reef na nasa loob din ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang danyos, walang damages. Yun ay dapat ay may follow up natin. We have to file a new case kasi we have to, ang sabi nga, i-quantify natin kung magkano ang danyos. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. The Kapuso Primetime Queen is officially back on Primetime mamaya.
Konting hintay na lang at mapapanood na si Marian Rivera sa world premiere ng GMA Prime series na My Guardian Alien. Ang mga dapat ninyong abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Tao dyan? Simula ngayong gabi, hindi ako ang mami mo. Kakatok na sa ating mga puso. Ako si 11-1-28-5-22-9-12-5. Ang pinakamagandang alien. Yan ang My Guardian Alien na extraordinary comeback project ni box office at kapuso primetime queen Marian Rivera. Ganun din naman ako. Si Yan gaganap bilang si Catherine, isang children's book author at mapagmahal na ina at asawa. Makakatambal niya finally si Gabby Concepcion na gaganap bilang mister niyang si Carlos. At si Rafael Landicho, ang anak niyang si Doy. Sabi ko nga parang worth it lahat ang paghihintay ng 5 taon para gawin ko to. Sobrang light, kwentang pangbata talaga na may matututunan sila na kung paano mo itatrato yung kapwa mo kahit na mayroong kakaiba para sa kanila. Sobrang komportable ko po talaga ako kapag ka-work ko sila. Kapag off-cam nga po, pupunta ako kay Ate Ann. Tapos kasama ko si Ate Kiray, backup po sila. Kukulitin namin si Ate Ann, magkukintuan po kami dun hanggang actors in. Sa pilot episode, matutunghayan kung paanong ang masayang pamilya ni Catherine mababago dahil sa isang trahedya. Pero si Catherine, magbabalik bilang alien? Kailangan kong hanapin ang nasira kong spaceship. Maaari mo ba akong tulungan para magawa ang part ko? Fireworks. Gaganap naman si Gabby Eigenman as Seth, kaibigan ni Catherine na may dark perspective sa mga alien. At dahil gaganap din bilang isang alien si Marian, kikilitiin din daw nito ang ating imahinasyon at paniniwala sa mga extraterrestrial. Pwede kang maniwala, pwede kang hindi. Pero ang pinaka-question dun is what makes a human human? Kasi sometimes aliens, they become more human than human Kontrabida for the first time naman si Max Collins as Venus, na sure daw na kaiinisan pero kagigiliwan din. I kind of tried to give a new flavor to her where she's more interesting, kumbaga. Like she's fashionable, maarte, but like funny also. Kasama rin sa cast sina Marisa Delgado, Arnold Reyes, Tanya Gomez, Sparkle stars Kiray Celis, Sean Lucas, Josh Ford, Caitlin Stave at marami pang iba sa direksyon ni award-winning director Zig Dulay. Siyempre, excited na rin ang mister niya na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, pati na raw ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Pati mga kids, kasi alam nyo, pambata talaga yun, pambumpamilya yung kwento niya. So, kakaiba para sa kanya dahil ngayon lang siyang gumanap ng ganon. Lalanding na mamaya ang My Guardian Alien sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Parang sarap maging alien kung ganyan kaganda. At yun ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.